Since marami nag-re-request sa inyo ng Civic FD, sobrang rare ako makakita ng FD na latag. For some reason, ewan ko, parang pinaglalaro nata ng mga bata to ngayong FD na to. So nakakita tayo ng FD ngayon na latag para sa akin. So papakita namin sa inyo para sa mga gusto bumuo ng FD. Baka gusto nyong kumuha ng inspirasyon. Ito na yun. Tawagin natin yung owner. Papi, ano pangalan natin? Ako si Willard Magcalen. Willard Magcalen. Puto, pang mayaman yung pangalan mo tol ah. Or Tan, pwede na Tan. Ito yung Civic FD ko na 2010 model or MMC model. So nakuha ko siya stock talaga, as in stock. Parang nakamags lang siya na BBS na peke ata yun. Kasi ito boys, 2010. 10. So ito na yung Octagon. Oo, Octagon. Octagon. Meron dalawa kasing type ng FD boys. Tama ba? Dalawa lang eh, no? Dalawa. Yung 2006 yung bilog, tapos yung 2006 to 2008, tapos yung 2009 to 11, yun yung Octagon. Tsaka ito, yung mga headlight ng ganito boys, Stock smoke na. siya. Oo, yung Smoke na. MMC. So sa dami-dami kasi ng mga body kits ng FD tol, ang dami, di ba? Ano ba yung mga... Dami. May Type R, Type R Mugen, may Mugen RR, may modulo rin na pang pre-MMC. Spoon meron din. Actually madami, sobrang dami. Parang ano rin pala to, no? Parang Civic, no? Oo, Civic mga EK pala, EK. Oo, parang EK din siya. Na parang sa panahon ngayon ng generation na gusto sa auto, parang ito naman yung aanuhin nila, titripin nila. Paglalaroan eh, no? Share ko lang sa inyo, kung magbubuo rin ako ng FD, halos ganito lang din. All stock na itsura. Parang may, kumbaga, if you know, tol eh, no? Parang ganun. Parang ganun. Parang medyo ayaw mo magyabang, pero pag lumapit ka na tol, madiin eh, no? Para sa mga gusto kumuha kasi ng FD, magkano ba yung kanilang bubuuhin? Nakuha ko siya 410. So medyo mataas siya. Pero kasi that time, siguro mga 1 month akong naghahanap ng FD. Tapos pag puti talaga, mas mataas talaga yung presyo niya. Eh parang pangatlong kotse ko na kasi to. Tapos sabi ko, dapat yung una kong kotse, parang EK siya. Tapos sunod GD. Hindi ko lagi nakukuha yung gusto kong kulay na puti nga. Tapos parang kasi minsan hindi kaya ng budget. So sabi ko, yung pangatlong magiging kotse ko, kahit anong mangyari, puti siya. Kahit alam kong mahal siya nung that time na medyo mataas siya compare sa normal. Pinalagang ko siya kasi talagang puti eh. Tsaka manual. Yun yung hirap manap ng puti na manual na 1.8 eh. Karamihan matic. Tsaka may market talaga boys para sa FD na manual, no? Pero kasi kung modelo, parang mas gusto ng tao matic na, no? Baliktad kasi siya sa FD eh. Pag FD kasi na matic, malakas siya sa gasolina eh. Pati yun pa yung isa kong mali nung naghanap ako ng FD. Kala ko pag nag K20 ka, mas malakas siya sa gasolina. Pero hindi pala. Parang mas okay yung K20 kasi mas kaya niya yung body nung kotse. Mas less yung nagagastos mong gasolina. Mas hindi hirap. Oo, mas hindi hirap yung makina. So yun pala, kabaliktaran kasi kayang-kaya ng makina yung body. Mas magiging matipid siya. So ito, ano yung sasakay mo na to? Anong variant? 1.8S. Top of the line siya before mag 2.0. Ang pinaka hindi ata mabilihin yung red, habanero red, tsaka yung silver. Habanero, tsaka pero may rare na K20 manual na silver na mas rare pa alam ko if I'm not mistaken. Mas rare pa siya dun sa racing blue na K20. Kasi maraming mga body kits eh, di ba? Para pwede silang bumili ng kung ano-ano. Yun yung cheaper option. Ano yung mas mahal na option? Bibili ka orig from Japan, gano'n? Madami namang nagpaparating dito nung orig na Type R talaga. Kaso yun nga lang medyo pricey. Parang 200 to 250 isang set. Parang front. Kasi yung Type R na fender na orig, iba rin compared dun sa stock. Mas malaki, mas malawak siya dito. So yun, kailangan mo rin baguhin. Tapos yung Type R na hood na may lining siya dito. Tapos yung Type R na trunk na keyless din. Yun yung mga part niya. 220, magkano to? 200 to 250. Siguro, mga 150 ganun to 200. Kate, no? Isang na rin. Hindi tsaka pogi talaga yung all stock, no? Pag gaya ko walang pera, pogi yan. Pogi yung all stock. So kapag bumili ka ng 2010, ganito na itsura niyan. Fog lights niya is yung oblong, hindi gaya nung sa 2006 or 7 na parang pag ano siya na parang square. Pinagkaiba lang naman ng 2006 pati nung MMC or nung pre-MMC is yung fog lights tapos tail light eh. Other than that, halos pareho naman lahat. Kahit yung loob, pareho lang.
So kumbaga, itong concept mo sa kotse mo na to, binili mo siya na halos ganito itsura, nagpalit ka lang ng mga accessories, bolt-ons, ganun. Kasi ang plano ko talaga sa kanya is hindi ako magta-Type R na body kits kasi unang-una, yung makina ko hindi K20. So parang ayokong ipilit na naka-Type R body kits ako, tapos hindi naman ako nakamakina. Sabi ko na lang, bubusugin ko na lang siya ng pyesa. Yun na lang, doon ko na lang kako ibabawi. Pero hindi rin siya nasunod kasi bumili ako nung body kits niya na MMC na modulo, dalawang chin dito, left and right, tapos side skirt, tapos spoiler, mid spoiler, tapos sa bahay pa lang siya. Parang last week ko lang kasi nakuha yung chin, so kakakuha ko lang sa kanya, kakakompleto ko lang. So, ano yung una mong kinabit dito sa kotse mo na to? Ang unang-una ata is Kakimoto na red badge muffler. Parang dun siya nagsimula. Sinunod ko is yung coilovers niya, nag-BC coilovers ako. Pero before no, nagpa-wheelworks muna ako para lang mababa siya. Tapos pagka-BC ko, Rotafighter. So parang matagal siya na stuck sa ganung itsura na isipan kong magseryoso. Para sabi ko, try ko magbuhos ng pera or gumastos. Try ko lang kung magugustuhan ko ba siya or may feeling fulfillment, ganun. So, dun ko nabili to. Ito yung una kong biniling So, yung TE, nabili ko siya. Mahal nito, boy. Pang 17 ba to? 16? 17 by 8.5. B-cups, patay. Isang mugs na agad, no? Isang rota. Pero ito kinagandaan sa mga ganitong mga mugs, no, papi? Kunwari, ayaw mo na, wala ka ng pera, no? Pwede mo benta, no? Kasi alam ko, nag-appreciate na yung value nito compared dun sa bili ko, eh. Ano mga pinagkakabit mo rito? Ito lang, yung race sticker na orig din. Tapos nagpalit ako ng Type R na side mirror na may Mugen lens. Kulay blue. Tapos ito yung Mugen din na rain visor. So kapag nyo boys, kunwari gusto nyo malinis lang, ito yung mga parang yung mga hindi mo makikita sa malayo unless lapitan mo, parang ganun. Full exhaust niya is yung mid pipe niya is Type R, tapos yung muffler niya is spoon muffler na Type R bolt-on. Pakita nga natin boys, oh. Yan yung laki, no? Kaya medyo nasa gilid siya kasi yung positioning niya pang Type R na bumper talaga. Tapos sa likod, ito yung sinasabi namin boys. So, kapag 2006 to 2008, bilog yung octagon nila, no? Bilog yung taillight. Parang GTR. Dito naging octagon na sila boys. Yan naman sasabi mo na medyo modelo na yung FD. Parang ganoon. Sa interior ba ng 2008 sa ganitong model, same lang? Pareho lang. Yung loob, walang pinagkaiba. Talagang yung taillight lang tapos fog light usually nagkakaiba. Finesse at butt lift lang, ganoon. Oo, parang ganoon. Itong ducktail? Ito HC Racing na ducktail. Parang gumagawa ng mga molde rin ng mga Type R pero plastic siya. Okay. Pero ito, yung nabili ko kasing modulo spoiler, may kasama siyang keyless trunk na may Honda Access na camera, back cam garnish. So parang yun dito kasi 'di ba, parang pinilit lang siyang ilagay. So yung Honda Access, may lalagyan talaga siya ng camera dito na hindi mo tatamaan yung ilaw nung plate light. Oo. So yun, so bale to pag nakabit na buo tong tatanggalin kasi buong trunk siya yung nakuha ko. Shoutout sa mga wild boys natin dyan, mga tropa nating JDMU. Pwede pumasok sa interior, tol. Oo, papi, walang problem. May nakasilip dito. Ito basic 1HK. Simple lang, SR7 na kung maalala kung KK100 na high bolster tapos Recaro rin na railings. Pucho, magkano agad yan, tol? Isang agad to, BTI. BTI na, no? Ito, naka-hybrid racing na short shift, pati hybrid na shift knob. Mga gano'n kaiksi? Ganun lang. Pang racing talaga, no? Segunda, tercera, quarta. Pero ang shifter ng FD, maiksi na talaga, di ba? Okay, medyo mas maikli rin talaga yung Shinorter shift pa ni Papi, oh. Patay. Tapos naka-personal na steering wheel. Tapos works bell na quick release. Ito yung mga pesan yung pwedeng ipaglalagay kotse. Short hub na works bell din. Ito yung interior ng S, tama ba? Na color so, blue siya. Blue siya. So meron kasi nito boys parang beige. Beige siya, parang na may gray, na may pagka-gray. Tapos ang stock nito hindi talaga leather. Hindi, talagang ganito siya. Cloth. Yung upuan, tapos kulay blue din yung upuan. Pero ang FD may leather din. Yung 2.0, leather yung upuan nun, tapos may butas siya dito. Yun yung palatandaan mo na 2.0. Bukod sa, pag nasa labas ka, is yung side mirror niya. Kasi ang side mirror ng 2.0 may signal. So dun mo malalaman pag nasa labas kung 2.0 siya. Hypotek mo. Papi, magkano hypotek mo sa FD?
Parang bili ko 3.5. Buo? Harap likod? Dito lang. Kasi yung trunk wala eh. Ba't ang mahal sa EK? Tang ina 6.5. May trunk ata yung EK. Kaya Wala siya doon mahal. buto. 3 piraso lang rin. Ang mahal eh. Ganito lang, palit lang ako ng Pioneer na Apple CarPlay na wireless. Yun lang. Sinimplihan ko lang siya. Hindi ako naglagay ng mga D5 gauge, mga ganun. Oo. At ito talagang pinakamaganda sa FD, Papi. Papi, pwede ba ako umupo dito? Oo, sige. Sa SR7? Patry nga ng SR7. SR3 lang inabot ko tol, hindi ko makaya sa 7 eh. Ito maganda sa FD talaga tol, no? Ang ganda ng ano no, nung 2006, 2008. Parang sobrang ano na ito, no? Sobrang advanced ng itsura tol, no? On mo nga gauge mo, Papi. On yan. Ito yung unang kotse na may parang second na dashboard eh, no? Yun, no? Siyempre, yung pinanggalingan nito, dimension, ang layo ng itsura, no? Layo. Parang laki ng tinalon. Ang ganda, no? Ano mas gusto mo, FD o FB? Ay, FB ako. Yung FB kasi parang ano na siya eh. Executive type of car. Parang ganun. Medyo pang mayaman, Oo, pang working class na. No? Pang working class na siya. Tsaka yung ano nun, tol, yung dashboard, medyo ano na, no? Medyo kwadrado na. Medyo hindi, ito Tsaka malaki na talaga no? na siya. Pero may magandang nagbubuo ng FB si Charles. Oh, yung pula, no? Oo, yung pula. Maganda yun, maganda Madiin yun. talaga yun eh. Saring madiin. Nakailang fender na kaya yun, no? Ubus na. Nakailang palit na ng bags. Nakailang fender na ng bags eh. Pero malawag ang FD talaga, tol, no? Kaya dito 5 kasama, 2, tapos 3 sa likod kung may kalakihan. Siguro 4 kaya kung payat kayo lahat. Tapos meron din pala mga spoon ang ganito, boys. Rear view. Ano naman nagustuhan mo dito sa FD? Bakit FD ang naisip mong i-project? Yung gauge, yung digital niya. Ayan talaga. Yun yung parang first na nag-attract sa akin. Pero totoo na nakaka-pogi pag naka-FD. Hindi ko alam. Pogi talaga talit. Ako, gusto ko man ng FD kaso ang hirap kasi maghanap ng sariwa. Siyempre nag-check ka din ng mga FD bago bumili nito. Oo, matagal. Parang 1 to 2 months bago ako nakabili. Kasi nga, unang-una yung kulay, gusto ko talaga puti. Tapos yun nga, mahirap talaga umanap rin ng sariwa. Tapos kasi, balagbag na talaga yung iba, no? Oo, kasi yung iba, post sa picture, maganda eh. Parang, oy, makinis. Pero pag once pinuntahan mo na, pangit nung pintura, ang layo sa picture. So usually ganun eh. Ang hirap umanap. Iba, pumutok pa dashboard, no? Ay, mahirap pag pumutok. Meron din bang black na ganito? Lahat blue? Type R. Yung Color orig na Type R, black yan. Pati yung FD2R, yun ba yun? Pati yung upuan sa likod, puro siya itim. Pati sidings niya, itim. Tapos meron ding pula. Pero yung dashboard, di ko alam kung di ko sure kung yung pula yung parang version 1, tapos yung itim yung version 2 eh. Hindi ako medyo familiar sa Type R eh, kasi hindi siya yung hinabol kong build eh. Favorite nila Type R talaga na ganito? Usually talaga pag nag-FD, Type R body kits usually yung nilalagay nila. Magkano ba usually yung fiber ng Type R na body kits dito sa Pilipinas? Usually nag-range siya ng 25 to 35 eh. Mukha ka ng set Type R nun? Set na siya. Tsaka kasama pintura doon? Yung iba, ino-offer na kasama na. Kasi may iba, yung mga umabot ng 35 usually, yun yung mga FRP na plastic. Yung fiber reinforced plastic. Yung hindi magkakrak. Oo. Makina, Papi, pwede na silipin. Sige. Sayang naman yung mga pinagbibili mo dito. Pero stock lang rin yan. Kaninong Pajero to? Akin pala yan. Pakita natin yung makina ni Papi. Wala, stock lang rin. Di ko naman ginalaw masyado. Ang FD talaga to, maiksi ang hood eh, no? Parang ilang dangkal lang to. 2, no? Wala naman masyado. Ito lang, nagpalit lang ako ng top fuel na air intake. Ang iksi, no? Parang kamo ng jazz, tol, no? Pang jazz. Parang, kasi yung sa jazz, alam ko parang nakabaluktot. Nakaikot no? Tapos Cusco na battery tie lang. Tapos mga socks lang. Pinaka ginawa ko lang dito siguro is yung somehow binalik ko siya sa stock. Kasi ito dati, puro kalawang. Tapos ito, kulay pula dati nung nakuha ko. Galing, nakipag-racing na pala to. No? Galing racing na to. So yun lang parang bumili lang ako ng mga stock niya. Tapos binalik ko siya sa dati. Tapos nilagyan ko lang ng konting abubo. Tapos hindi mo na ulit in-stock, ganun. Tapos ito rin pala, yung Cusco na Strat bar na 2 point. Pogi, iba talaga nadadala, boys, kapag malinis na sasakyan eh, no? Ngayon, ito tanong, sa mga sira, sa mga pyesa, sa mga makina, mga tagas. Kasi notorious din ang FD sa tagas, di ba? Ang pinaka-notorious niya sigurong tagas is power steering. Kasi dati na ako, pag
Niliko ko ng todo yung manibela, talagang gripo yung langis eh. May tumutunog pa, no? Pero pinapaayos ko naman siya. Pero simula nung nakuha ko to, nung nabili ko, hindi ko pa napapalitan yung alternator, yung mga ganun, yung mga compressor. So hindi naman siya sirain sa experience ko. Yung ano lang talaga, power steering niya. Tapos ang paayos ng power steering. Inaabot ako nun ng siguro parang 15 lahat-lahat na tie rod, stub link, reseal ng mga power steering para hindi tumagas. Pero yung iba kasi sinasabi nila, parang pag nagtagas daw yung power steering mo, palit ka na ng buo kasi daw usually babalik naman. Pero yung sa akin naman, hindi naman bumalik ever. Parang ilang taon na rin, siguro magtatatlong taon, 2 taon na rin. Hindi naman tumagas ulit. Masasuggest mo ba, Tol, na project ka ng FD? Kaya ba ng college student? Yung mga hindi manager, gano'n? Kaya ba pag FD? Oo naman, kasi gaya ko, hindi ko naman siya binuo ng 1 taon lang eh. Kasi 2020 ko pa siya nakuha eh. Tapos hanggang ngayon, binubuo ko naman siya eh. Tsaka pag nagbubuo naman tayo ng kotse, hindi naman kailangan na in 2 years, buo mo na siya lahat eh. Siyempre, pag may sobrang pera ka lang, tsaka mo lang siya gagastusan kung yun yung hilig mo. So, kayang-kaya sa estudyante. At tsaka para sa akin, hindi naman kailangan lahat ng pyesa mo o rig. Nagkataon lang na ako, ganun yung trip ko. Pero may nakikita rin ako na iba na pogi pa rin yung kotse kahit rota yung ilagay nila or kahit tie mags yung ilagay nila. So, kahit body kit na. May nakikita rin ako mga Type R na maganda yung lapag na kahit hindi orig yung Type R na body kits nila eh. So nasa pa rin talaga, nasa bumubuo ng kotse. Saka nasa mukha ng driver. Then saka kung if ever man, boys, kunwari wala talaga yung pera pambili doon sa mga urig, piliin nyo naman yung walang alon na mga body kits. Kasi yun doon pumapangit, boys. Kasi kunwari, ito bakal kasi ito. So kapag makikita mo talaga na yung alon, wala, no? Ngayon, pag pumunta ka sa bumper, minsan alon-alon, di ba? Piliin nyo yung tanong-tanong kayo sa mga tropa nyo, saan ba yung pinakamagandang body kit? Kasi maraming gumagawa body kits tol, no? Marami talaga. Madami gumagawa. Ang nagkakaiba sa quality ng gawa, no? Tsaka syempre sa pintura, buga, ganun. Siguro kahit mahal ng mga 5,000, palagan nyo. 5,000 lang yun, nakakabit na yun sa kotse mo buong buhay, no? Gasolina, kamusta sa gasolina to? Yung manual, parang last na compute ko is nag-long ride kami. Mapatak siya ng 13 to 214, gano'n. Yung long ride Tapos yung city niya, mapatak na mga 8 to 9. Hindi ko alam ang sabi nila yung Matic nag 7 to 8 lang eh. So basically, ang ginawa dito ni, ano pa ulit ni, pangalan mo? Paring G? Parang G, di ba? Parang G ka mas naka-human made eh. Tapos tattoo pares ng tattoo kay Parang G eh. Tapos, para mapatindig nyo yung kotse nyo, tol, sa mga FD boys dyan, please. Kunwari, wala kayong pera, tol. Wala silang pera, walang budget, no? Huwag na kayong mag-carbon. Huwag kayong mag-carbon. Sa akin para sa akin. Ganun ka ba, tol? Hindi ka masyado sa akin lang, clean look, tsaka less is more. Sa kotse, less is more talaga. Hindi mo kailangan na maglagay ng mga kung ano-ano. Pagka body color nyo lahat, di ba? Tamang lapag ng coilover, tapos mags. Yung preno, actually, hindi na kailangan yung preno, no? Hindi naman. Hindi na. Kumbaga, dagdag na lang yan, eh. Pero isipin mo, yung preno nito, kulay black lang. Tignan mo yung tindig mo, yung lapag ng kotse, tol, T37. Minsan, lagay mo dyan, C28, no? Pogi pa din. Pwede. May gumagawa. Kahit rota-rota lang, pogi na. Nagkataon lang talaga na si Papi, reseller ng relo. Kaya medyo madiin yung pinaglilagay. Pero ang lesson natin sa vlog na to, boys, hindi nyo kailangan lagyan ng kung ano ng pyesa talaga. Yung wala siya sa presyo no? Wala siya sa presyo, wala siya sa kung urig or nasa talaga nasa bumubuo. Oo. Kumbaga, ito, tulad nito, kung iisipin mo, sa labas na panganyo, ang nagbago lang dito yung visor, mags, tsaka lowered no? Parang ganun lang Walang carbo. Wala yung mga body kits na yung mga flaring. Pero dumaan din ako doon, nag-carbon hood din ako Nagganon ka doon? Oo, Type R na carbon hood. Pero kasi, dadaanan naman talaga lahat. Tsaka yun yung parang guro, kung trip nyo talaga yung mga ganong build, sige, pagdaanan nyo. Kasi okay rin pagdaanan siya Magkikita-kita rin tayo sa Allstock no? Mismo. Tignan mo boys, tignan mo yung side view, pinakamaganda nito no? Alam mo yung hindi mo kailangan yung madiin na mga shit no? Ang ganda lang di ba? Kung ako bubuo ng FD po, tsaka ganito. Walang kahit anong sticker, no? Isa lang sticker, di ba? Rep in the brand. Naka-muffler ng saktuhan lang. Pwede ba natin marinig muffler nito? Medyo tahimik lang siya Anong muffler to? Ang full exhaust nito? Type R na mid-pipe, tapos spoon muffler, N1, spoon N1 na N1. Type R bolt-on. Pang FD. Oo. Parinig natin, boys. Tahimik Malumanay, no? Tahimik. Pag binomba mo lang siya, tsaka lang siya lalakas. Pogi, pang. Tingnan mo yung view na to.
Tsaka maganda sa FD, ang laki, no? Malaki siya. Ang lapad, no? Walang tint, zero tint to, walang Zero, shade. wala talaga. Pero merong nabibiling tint na walang shade yung clear lang. Yung clear. Ayun, nirodog ni Papi parang Joe yung buhay niya. Mainit kung mainit, no? Tapos ito, tama naka-camber yung likod? Yung likod. No, naka-camber yung likod. Ito kasi boys, makikita nyo, diretso. Yung likod medyo nakapiki. Goma, mahal ng goma nito. Ito ba yung pilot? PS4. Ito yung mga nakikita ko sa Facebook to, mga ganyan. Pero, nakwento mo pala sa akin, anong plano mo sa brake set mo? Di ba may binili kang brake set? Nakakabit kasi ngayon spoon, tapos kasi nga medyo naglagay ako ng mga abubot na mugin, medyo naging somehow chop suey siya. So nag-decide ako na palitan yung caliper ko ng endless na 324mm yung rotors na e-slit. Papunta pa lang siya, parang end of February pa yung dating. Pogi, no? Pag nakakabit yan, no? Sana, medyo mahal para sulit. Tsaka itong spoon, 4-pot alam ko. 4-pot. Tapos yung endless, 6-pot siya. 6-pot na. So ibig sabihin boys, mas lalaki yung rotor. Tsaka yung stopping power, mas malakas na. Tigil mo, parang nag-screenshot nito. Tsaka maganda sa yung studs, no? Extended do, di ba? Siya, naka hard race na pogi niyan. Long stud, tapos race na open-ended. Magkano yung para makapagpaganyan? Para makapagganito, siguro nagastos ko is around 15. Kasi mura lang yung hard race na na long stud. Ang mahal is yung ARP na long stud na brand. Kasi yung ARP parang 650 ang isa. So ang kailangan mo 20. Ito kasi parang 6K lang siya, set na. Pero pwede ka naman hindi magganyan, boys. Kunwari wala kang pera talaga. Hindi naman kailangan. Magano ka na lang yung QOA, no? Pero kasi combo to sa TE, di ba? Yung race na yung na combo nila, boys, Pang. Bogi. Tol, anyway, ano mga advice mo para sa mga gusto kumuha ng FD sa panahon natin ngayon? Ano mga dapat i-check? Siguro check nyo lang yung makina, tas kung may tagas ba or what. Tas pangilalim, kasi doon lang ako nadali nito nung binili ko. Parang puro pala sayad yung ilalim niya. Dahil di ko alam kung mababa dati. Tas ang dami niyang kalampag. So yun lang, pangilalim. Tapos interior kasi kailangan malinis kasi mas mabango syempre. Kasi minsan may nakita kami dati, malinis yung labas, makintab, pero pagpasok mo talagang alatang amoy kulob So, may borat, gano'n. Hindi lang dapat yung labas ng titingnan mo, loob din. Usually kasi ginagawa nila yung sidings, nilalagyan nila ng bride or breed na tapos minsan binabalik nila sa stock. Imbis na bumili ng buong sidings, babalik na lang yung stock. So doon nabubugbog Dugyot na tignan. Hindi na babalik ng tama yung mga stitchings. Sino gusto mo i-shoutout o batiin? Shoutout lang sa, syempre, JDM Underground, sa mga admin core. Mga tropa ko, sila Alo, JP, Dale, BBC, yung Banawe Boys Club. Girlfriend ko, Bea Perez, syempre, suporta. Laging hindi nagagalit pag gumagastos ako kahit sunod-sunod. Yun lang. O Papi, salamat. Shoutout din pala kay Boss, Rich Potato, sa pag-feature ng kotse. Ganda tol, no? Thank you. Salamat paring G ulit, Geng. Kita tayo sa masusunod na video. Buo na kayo ng FD. Sobrang pogi ng ganda talaga ng mukha, no? Bagang. Okay, let's go.